ka dito sa bahay ko. Wala ka talagang kwentang babae ka. Kabilin-bilinan ko sa'yo na wag kang lalabas dito sa bahay. Pero anong ginawa mo? Lumabas ka pa rin at nakipaglaro sa mga mababahong bata dyan sa labas. Ang tanda-tanda mo na. Kaya ayan, pinasukan tuloy tayo na magnanakaw at tinangay ang 10,000 ko. Galit na sigaw na madrasta sa 13 taong gulang na dalagita na si Sasha. Tita, huwag niyo po akong palayasin. Parang awan niyo na po. Wala po akong ibang matutuluyan. Pagmamakaawa ni Sasha. Ay nako, hindi ko na problema yon. Kasalanan mo yon dahil hindi ka marunong makinig sa amin. Wala kang ibang dapat nasisihin kung hindi ang sarili mong walang hiya ka. Sabi ng madrasta na si Tina. Sumabat ang panganay ni Tina na si Veronica. Mama, palayasin mo na yung babaeng yan at ayaw ko na makita yan dito. Nakakapang-init lang ng ulo. Ay talagang palalayasin ko na siya, sabi ni Tina at kinuha ang mga gamit ni Sasha sa kwarto nito sa 3rd floor ng bahay. Maliit na kwarto ito, madumi at pinamumugaran ng mga ipis at daga. Matapos isa-isang kunin ni Tina ang mga gamit ni Sasha, ay inilagay niya ito sa isang malaking grocery shopping bag. Matapos ay muli siyang bumaba at itinapon ang mga gamit ni Sasha sa labas ng bahay. Iyak ng iyak si Sasha at lumuhod pa siya sa harapan ng mag-inang Tina at Veronica. Tita, ate, patawarin niyo po ako. Hindi na po talaga ako aalis dito sa bahay kapag sinabing niyo po. Umiiyak na sabi ni Sasha. Punong-puno ng mga luha ang kanyang mga mata na bumabagsak sa kanyang baba at damit. Hay nako, wala nang next time. Maganda na rin na lumayas ka rito sa bahay dahil palamunin ka lang naman dito. Dapat paresa lang kayong mamatay ng tatay mo para magkasama na kayo ngayon, sabi ni Tina. Sige na po, tita. Promise po. Pangako po. Hindi na po talaga ako uulit. Papalitan ko na lang po yung nawalang 1,000. Pagmamakaawa pa rin ni Sasha. At saan ka naman kukuhang babae ka? Ha? Magtatrabaho po ako. Babayaran ko po yun ng paunti-unti. Umalis ka na bago pa man kita mapagbuhatan ng kamay. Naintindihan mo? Panindak ni Tina habang pinandidilatan ng mga mata si Sasha. Sa huli ay sumuko na lamang si Sasha dahil napagtanto niyang desidido na talaga siyang palayasin ng madrasta. Pinulot niya ang mga tumalsik na gamit niya at inilagay sa malaking grocery bag. Matapos ay naglakad habang umiiyak. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pinagtitingin na siya ng mga kapitbahay, ngunit wala man lang ni isa ang gustong tumulong sa kanya. Si Sasha ay ulila na. Namatay na ang kanyang ina sa sakit na cancer noong siya ay 4 na taong gulang lamang. Matapos ang 2 taon ay muling nagpakasal ang kanyang ama sa kanyang madrastang si Tina. Kahit kailan ay hindi naging maganda ang turing ni Tina kay Sasha. Palaging mainit ang ulo ni Tina kay Sasha at palagi siya nitong sinisigawan. Noong 10 taong gulang si Sasha ay namatay ang kanyang ama sa sakit na tuberculosis, dahilan upang maiwan siya kasama ang kanyang madrasta at ang 3 anak na madrasta, na lahat ay hindi maganda ang turing sa kanya. Para siyang si Cinderella na may evil stepmom at 3 evil stepsisters. Palagi siyang pinapagawa ng mga gawaing bahay, magluto, maghugas sa mga pinggan, maglaban ng mga damit at maglinis ang buong bahay. Tila ba ninakaw na ang kanyang step-family ang kanyang kabataan. Bihira lamang siya kung makapaglaro. Pati ang kanyang pag-aaral ay nihinto magmula nang mamatay ang ama dahil hindi na siya pinag-aral ng salbahing madrasta. Miserable ang naging buhay ni Sasha sa bahay ni iyon. Matagal na niyang gustong lumayas doon, ngunit mas natatakot siya sa dadatnan niyang buhay sa oras sa lumayas siya ng bahay.
Wala naman kasi siyang ibang kamag-anak dito. Kung mayroon man ay sa Bicol pa. At hindi pa niya alam kung saan doon banda ang bahay ng kanyang lolo at lola sa side ng kanyang ama. Wala na lamang ibang nagawa si Sasha kung hindi ang umiyak na umiyak habang hindi alam kung saan pupunta. Patawid siya sa kalsada na may makita siyang isang matandang babaeng patawid. Kukuba-kuba na ito kung maglakad at halatang nahihirapan na. Pinunas si Sasha ang luha mula sa kanyang mga mata at nilapitan ang matandang babae. "Lola, tulungan ko na po kayong tumawid," sabi ni Sasha at kinuha ang kamay ng matandang babae upang alalayan ito. "Salamat, iha," sabi ng matandang babae at tinulungan na nga siyang tumawid si Sasha. "Marami salamat, iha ha," sabi ng matandang babae nang sila'y nakatawid sa kabilang kalsada. "Walang anuman po, Lola. Mag-iingat po kayo pag uwi." "Ikaw rin, iha." Ngumiti si Sasha. "Sige po." Ipinagpatuloy ni Sasha ang paglalakad. Nagdesisyon na lamang siya magpunta sa gitna ng gubat sapagkat tingin niya ay mas ligtas doon. Doon ay walang tao na gagawa ng masama sa kanya. Mas natatakot siya sa mga tao kaysa sa mga hayop at multo. Magandang bata kasi si Sasha. Makinis at maputi rin ang kanyang balat. Palagi siyang sentro ang atensyon ng mga kalalakihan sa tuwing naglalakad siya. Na magdilim ay nagpahinga siya sa lilim ng isang puno. Gutom, pagod at uhaw ang kanyang nararamdaman. Kumukulo na ang kanyang tiyan at nanginginig na rin ang kanyang mga buto, dahilan upang mahirapan siya maglakad. Sa kanyang pagod ay doon na siya dinatnan na mapersang antok. Sa kanyang pagkagising ay bubong na gawa sa dahon ng niyog ang kanyang nakita. Bumangon siya at namalayan niyang nasa loob siya ng isang maliit na kubo. Nakarinig siya ng tila ba may nagtitimpa ng kape sa kusaan. Lumabas siya mula sa maliit na kwarto at nakita niya ang kusina. Doon ay may isang matandang babaeng nakatalikod sa kanya na naghahanda ng agahan. Napaisip siya kung sino iyon. Pinagmasdan pa niya ang buong bahay at napakasimple lamang ito. Wala masyadong makabagong mga gamit. Lahat ay makaluma. Napalingon sa kanya ang matandang babae. "Oh, gising ka na pala, iha," sabi ng matandang babae na nakangiti sa kanya. Nahiya naman si Sasha at humawak sa gilid ng pintuan. "Oh, huwag kang matakot. Mabait ako. Hindi ako kaaway," sabi ng matandang babae upang kunin ang kanyang loob. "Mabuti pa ay magagahan na tayo. Siguradong nagugutom ka na," sabi ng matanda. "Hindi niyo po ba ako sasaktan, Lola?" tanong ni Sasha. Nahabag naman ang matanda dahil naisip ng matanda na kung ganito makasuspect siya si Sasha ay siguradong miserable ang naging buhay nito sa labas. "Huwag kang mag-alala, apo. Hindi kita sasaktan. Nakita-kitang walang malay sa ilalim ng puno. Kaya dinala kita rito. Matanda na ako, kaya ano naman ang mapapala ko kung sasaktan kita." "Ganoon po ba?" Naging panatag naman ang loob ni Sasha sa matanda, kaya marahan siyang lumapit dito. Sa mesa ay nakahanda ang sinangag na kanin at pritong itlog. Mayroon pang isang baso ng kape at isang baso ng gatas. "Tara na, kumain na tayo," sabi ng matanda at pinagsaluhan nga nila ang mga pagkain doon. "Ako nga pala si Lola Anastasia. Ikaw ba? Ano pangalan mo?" Pakilala ng matanda na sinundan ng tanong. "Ako po si Sasha, Lola." "Ganyan nga, Sasha. Huwag kang mahihiyang kainin ang pinaghanda ko para sa iyo." "Salamat po, Lola, ha. Sobrang nagugutom na po kasi ako kaya parang ang hirap na pong tanggihan," sabi ni Sasha. "Ganoon ba?
Bakit pa kasi nandun ka sa ilalim ng puno at walang malay? Anong ginagawa mo roon? Pinalayas po kasi ako ng stepmother ko. Wala na po ako ibang mapupuntahan. Wala man lang bang ni isang tumulong sa'yo na kapitbahay? Wala po, Lola. Napakasalbahe naman pala niya mga kapitbahay mo. Lalo na yung madrasta mo. Mga walang konsensya. Paano nila naatin ng pagmasdan lang ang isang bata na pinapalayas ang kanyang kapitbahay? Mga walang puso. Hayaan niyo na po, Lola. Wala ka na bang mga magulang, Iha? Ikinuwento ni Sasha kung anong nangyari sa kanyang ina at ama at ang tungkol sa kawalan niya ng pamilya ngayon. Naunawaan naman ito ni Lola Anastasia. Kayo po, Lola. Mag-isa lang po ba kayo rito? Si Sasha naman ang nagtanong. Hay nako, wag mo nang alamin dahil siguradong magugulat ka. Mabuti pa ay maibibigay ako sa iyo isang bagay. Ano po yun, Lola? Pagkatapos silang mag-agahan ay kinuha ni Lola Anastasia ang bagay na gusto niyang ibigay kay Sasha. Isa itong kahon na singlapad ng isang ordinaryong notebook at singtangkad ng isang ordinaryong baso. Heto, apo, sabi ni Lola Anastasia. Ano po yan, Lola? Buksan mo, sabi ni Lola Anastasia at ibinigay ito kay Sasha. Kinuha naman ito ni Sasha at binuksan niya ang kahon. Nagulat siya sa nakitang tumambad na pera doon. Sobrang dami. Puro 1,000. Ang dami pong pera, Lola. Magkano po ito, Lola? Kalahating milyon yan. Ibibigay ko na sa'yo. Total ay naging mabait ka sa akin kahapon. Kahapon po? Ano pong ginawa ko? Pagtataka ni Sasha. Ako yung matandang babae na tinulungan mong tumawid sa kalsada. Sabi ni Lola Anastasia nang nakangiti. Napangiti na rin si Sasha dahil hindi siya makapaniwala na makikita pa niya rito ang matanda. Hindi na kasi niya masyadong makita ang itsura ng matandang yon, kaya hindi na niya ito namukaan pa. Talaga po ba? Nakakabilib po pala. Pero, paano po kayo nakaakyat dito sa bundok? Sigurado pong sobrang hirap ang umakyat dito. Basta, huwag ka na magtanong, Iha. Siguradong magugulat ka lang kapag sinabi ko sa iyo ang totoo. Sa ngayon, gusto kong pangalagaan mo ng mabuti itong pera mo. At huwag ka magsasayang ng ni isang duling. Kailangan mong mapaikot ang perang iyan. Okay ba? Sige pa, Lola. Gagawan ko po ng paraan. At huwag na huwag mong kakalimutan ang mag-aral. Dahil iyan ang susi sa pagtatagumpay mo sa buhay. Nauunawaan mo ba ako? Nauunawaan ko po, Lola. Gustong-gusto ko nga po makapagtapos ng pag-aaral. Kaya gagamitin ko po ang ilang porsyento ng pera dito para po makapag-aral po ako ulit. Mabuti kung ganoon. Nakangiting sabi ng matanda. Sige na. Umalis ka na. Mag-iingat ka, ha? Kayo din po, Lola. Babalikan ko po kayo rito sa mga susunod na araw. Pangako po. Wag na. Wag mo na akong balikan dito. Ayos lang ako dito, apo. Bakit po, Lola? Gusto ko pa po kayo makausap at makilala. Basta, wag mo na akong puntahan dito dahil sa pagbabalik mo rito ay wala na ako dito. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Pagtataka ni Sasha. Basta, wag mo nang alamin dahil kapag sinabi ko sa'yo, ay siguradong magugulat ka. Labis na nagtataka si Sasha kung bakit palaging ganoon na lamang ang isinasagot sa kanya na matanda. Gayunman ay hindi na niya ito tinanong pa sapagkat alam niyang hindi naman siya nito sasagutin. Kaya naman nagpaalam na siya at umalis na. At higit sa lahat, sa huling pagkakataon
ay muli siyang nagpasalamat sa matanda. Pinag-isipan na mabuti ni Sasha kung saan niya gagamitin ang pera. Naisip pa niyang gamitin ito upang tumaya sa loto. Ngunit naisip niyang ang sugal ay walang kasiguraduhan. Maaaring lumaki ang kanyang pera at maaari ding maglaho ng isang iglap ang kanyang pera. Kaya sa huli ay ipinambili na lamang niya ito ng mga paninda. Naghanap din siya ng murang marerentahan na kwarto. Nakahanap siya ng isang kwarto na nagkakahalaga ng 1,500 kada buwan. Maliit ngunit ayos na ito para sa isang taon. Sa umaga ay ibinebenta niya ang mga panindang gulay sa palengke. Nakikipwesto lamang siya sa isang matandang babae na mabuti ay pinayagan niya. Ikinuwento kasi niya sa matanda ang kanyang buhay at nahabag naman sa kanya ang matanda. Sa paglipas sa mga araw ay lumaki pa ng lumaki ang pera ni Sasha. Kung magkano ang lumabas sa kanyang pera ay doble naman noon ang pumapasok dahil sa kanyang mga paninda. Matapos ang isang buwan ay nagtungo siya muli kay Lola Anastasia upang ibalita rito ang tungkol sa kanyang negosyo. Ngunit matapos ang 5 oras niyang paghalughog sa kagubatan ay hindi niya nakita ang bahay ng matanda. Napagtanungan pa niya ang isang residente sa lugar at sinabi nitong walang Lola Anastasia ang nakatira sa anumang bahagi ng gubat na iyon. At dito ay may isiniwalat ang lalaki na pagtanungan niya na lupang ikinatayo ng mga balahibo niya sa katawan. Sinabi ng lalaki na sa mga nakalipas sa maraming taon ay maraming tao ang naghahanap kay Lola Anastasia upang magpasalamat dito sa mga naibigay nitong tulong sa kanya. Dito ay sinabi ng lalaki na ang Lola Anastasia ng kanyang nakita ay hindi isang tao kung hindi isang diwata na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Bagamat natakot si Sasha ay unti-unting naglaho ang takot na iyon at napalitan ng saya dahil ngayon ay alam niyang nasa mabuting kalagayan lamang pala si Lola Anastasia. Naisip niyang wala siyang dapat na ikatakot dahil si Lola Anastasia ang nag-iisang tao na kauna-unahang tumulong sa kanya. Si Lola Anastasia ang kauna-unahang taong nagpakita ng pagmamahal sa kanya. Kaya naman sa huli ay umuwi na lamang siya na may ngiti sa mga labi. Ipinagpatuloy ni Sasha ang kanyang buhay at na sumunod na taon ay nagpatuloy siya sa pag-aaral. Nang muling magtagpo ang landas sila ng madrasta, ay pinagbintangan siya nito siya ang nagnakaw na 10,000 nito at ipinangnegosyo niya ang pera. Mariin naman itong itinanggi ni Sasha at nagsimula siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Total ay hindi na siya nakatira sa madrasta, ay lumaban na siya mula sa pang-aapi na madrasta. Nagulat naman ang madrasta at kitang-kita niya sa mga mata ni Sasha ang nag-aalab nitong galit para sa kanya. Kaya sa huli ay umalis din si Tina dahil alam niyang simula ngayon ay hindi papayag pang magpaapi si Sasha sa kanya. Ipinagbuti ni Sasha ang kanyang pag-aaral. Sa umaga ay pumapasok siya sa eskwela at sa hapon at gabi naman ay nagtitinda siya. Bagamat pinagsasabay niya ang dalawa, ay siniguro niyang ang pag-aaral pa rin ang kanyang prioridad sa buhay. Magmula noon ay naging independent na si Tina. Maaga siya naging madiskarte at naging matalino. Pinipili niya ang mga taong nakakasalamuha niya dahil alam niyang maraming tao sa paligid ang gusto siyang lamangan at pagnakawan dahil sa kanyang murang edad. Ang akala ng mga tao ay madaling mapapaikot si Sasha, ngunit nagkamali sila. Dahil kilala ni Sasha kung sino-sino ang totoo sa kanya at kung sino-sino ang mga mapagpanggap. Nakapagtapos ng kolehiyo si Sasha sa kursong law. Gusto kasi niyang maging abogado. Makalipas pa ang 2 taon ay naging ganap na siyang abogado. Hindi niya kinalimutan ang lahat ng mga taong tumulong sa kanya
upang maabot ang tagumpay niya sa buhay ngayon. Higit sa lahat, sa kanyang kalooban ay nagpapasalamat siya kay Lola Anastasia na siyang naging simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Ang dating inaaping dalagita, ngayon ay isa ng asensadong abogado. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!